Kung kumusta si Wally? Okay na po si Wally. So, under observation po pero thanks God. Buhay po yung buhay na buhay pa at malakas na malakas po ang ating kaibigan na si Wally. Salamat sa Diyos at nakaligtas po siya. Lahat Jose Manalo nagbigay ng update sa kanyang kaibigan na si Wally Bayola matapos ang insidente na nangyari nitong nakaraan sa motor accident. Bukod pa dyan ipinabatid niya rin sa publiko ang modus at panloloko na nangyari matapos gamitin sa pang-scam ang kanilang bagong resort. Narito ang buong video. kami po yung mga celebrity na nag-uumpisa lang po kami para mag-business. Sana po huwag nyo namang idama yung resort at huwag po natin lokohin yung mga tao. Meron po kami dyan, makikita niyo po dito sa Facebook ko kung anong klase yung page na ginagamit nila. Pero pati yung pati picture ng asawa ko, ng anak ko nung nag-Hong Kong kami last kinuha niya na rin para maniwala kayo. So yung nakalagay po doon, kung ano man yung nakalagay doon sa pinakita ko sa inyong statement kanina, pakitingin lang po. At may nakalagay din dyan sa Facebook ko kung anong klase yung mga nami-make na yan. So ang alam po namin pero inaayos na po natin yan. Humingi na po tayo ng tulong kung kanino dapat tulong para at mahuli na po yung mga taong ganyan. Lalo po sa panahon ngayon, ang hirap na, marami ng gipit na tao at ginagawan pa natin ang kalokohan. Sana po mahuli natin to. At meron na po kami, may lead na po kami kung taga saan at kung sino siya. So wag po kami, meron po kasi nahinga na ng pera, naawa po kami dun sa mga tao na hihinga ng pera ng mga nanloloko na ganito. Ayaw po namin mangyari to at lumaki. Hanggat maaari po, maging maayos po. Ayan po, may mga nagtatanong, may iba po kung kumusta si Wally. Okay na po si Wally. So, under observation po pero thanks God. Buhay po yung buhay na buhay pa at malakas na malakas po ang ating kaibigan na si Wally. Salamat sa Diyos at nakaligtas po siya. Lahat tayo dumadaan sa anumang pagsubok. Kagaya nito, bagong pagsubok na naman po para sa atin, hindi lang sa amin, para po sa inyo dahil may mga taong nangi-scam po at ginagamit nila yung ibang page na para makakuha ng pera. Sana po, hinintay ko lang mas dumami yung mga manonood ngayon para mas mabigyan natin ng babala yung mga tao kung paano ang gagawin. Marami pang loloko pero unang-una po sa lahat, kami naman po ay naghahanap buhay at yung hanap buhay namin kung ano man po yung naitayo namin, ito'y nanggaling din po sa aming pagtatrabaho. At naisip lang po namin itong negosyo na ito para makapagbigay ng saya, lalo ngayong summer. Napakadami po niyan, nakakalat na po lahat yan, mga manloloko na yan. Napakarami po ng mga tao na ganyan. Ewan po natin kung anong nangyayari na sa mundo natin. Parang wala nang pakialam ang tao kung makakasigasa, wala na silang pakialam kung sino yung mawawala ng pera. Nakalat na po yan. So, sa lahat po ng nanonood ngayon dito sa live, alam niyo po ako, hindi naman ako masyadong wala talaga akong social media. Nagkaroon lang ako ng social media. Dahil siyempre natutuwa yung asawa ko, yung mga anak ko, nakikita nila, napapanood kami. Pero huwag na po na sanang gamitin natin sa kalokohan. Anyway, yung pong gumagamit. Unang-una po sa lahat, papaalala ko lang po ulit. Wala po kaming promo. Wala kaming 30%. Wala po kaming binibigay na bawal mag-ocular o mag-resort visit kung sino mang kliyente na gusto magpunta ron. Kung sino mang kliyente ang gustong mag-swimming o magpabook, pwede ko magpunta ron. May tao po kami doon, mag-asawa po yun nandun na tao namin doon. Sila po yung makakausap ninyo tungkol dyan. At hindi po 10 ang kwarto namin. Masyado marami yung 10. Kasi ginawa nung mga kaibigan namin, sinunod nila, at ang sinisingil, 100,000, sobra po, talo pa hotel. Grabe po yan.
May mga naloko na po, may mga nakuha na rin ng pera. At sana wag naman natin gamitin. Kung nanonood ka man, kung sino man kayo, huwag nyo nang hintayin na yung karma ay dumating pa sa pamilya ninyo. Huwag naman sana at hindi natin kagustuhan yan. Okay, ikaw yung may kasalanan. Maaring pagbayaran mo itong mga kasalanan mo. Tandaan nyo, anumang kasalanan ang ginagawa natin at nag-i-enjoy tayo, sa umpisa lang yan. Pero pagdating ng oras, pag nahuli ka na at may nangyari na sa'yo, isa lang tatawagin mo, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. So hanggat maaga, gawin mo na yung mga bagay na yan. Pagsisihan mo na, kasabay na itong Semana Santa. Semana Santa ngayon. Dapat ngayon pinagsisisihan natin kung ano yung mga nagawa nating kasalanan. Humihingi tayo ng tawad dahil sinagip tayo ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng kasalanan natin, kinuha niya, sinagip niya. Tapos eto pa ang igaganti mo. Himbis na maglilay tayo, himbis na mag-ayuno tayo, gumawa tayo ng pagdarasal, anong ginagawa nyo? Gumagawa kayo paano manloko ng tao. Siguro nga iba na yung tumatakbo sa isip ninyo. Kung ano man yung tumatakbo sa isip ninyo, patawarin kayo. Tandaan nyo, hindi lang ikaw o hindi lang kayo, kung sino man kayo mga nanluloko ngayon, hindi lang kayo ang nag-iisa sa pamilya nyo. Marami kayo. At wag naman sanang mangyari doon sa mga kamag-anak ninyo yung ginagawa ninyo. At ako'y naniniwala po ako sa karma. Tumatalbog po yan. So hanggat maaga po sana maiwasan natin yung mga ganitong bagay. Maiwasan natin yung mga bagay na may nanloloko. Makikita nyo po dito sa Facebook. Actually, makikita nyo, hindi naman ako masyadong active sa Facebook. Hindi naman ako masyado. Kaya lang yung naano lang ako nagagamit yung pangalan ng resort at sa panloloko ng mga tao. Ang hangad lang po namin ay magnegosyo at makagawa ng para makapagpasaya sa mga tao. Sinishare namin kung gaano yung hirap na tinanggap namin. Marami kasing gusto magpunta ron. Kasi nga siyempre, alam nila, artista yung may-ari. So ito naman mga manloloko, sinasamantala nila. Huwag naman po, maawa naman po kayo doon sa mga taong naghahanap buhay na para lang makapunta o makapagsaya ngayong Semana Santa. At kung tutusin po, may nakita pa, hanggang ngayon active po siya, nakita namin. Pag nilagay namin na scam siya, binablock niya agad. So active po, wala kaming promo yung mga Easter Sunday na nakalagay. May nakita kami mga Easter Sunday na itlog na nilalagay niya. Wala po kaming ganun promo. Puno po ang schedule namin hanggang Easter Sunday, hanggang sa following week, puno po yan. Ang ibig sabihin, wala pong lugar itong Holy Week para magpunta. Kaya wag po kayo magpapabook. Kung magpapabook kayo, yung siguro mas ano pa. Pero ngayon pong Holy Week hanggang marami pong tao dyan. Marami po na may nakarent na po dyan. So naawa lang kami dun. Ginawa namin to dahil doon sa mga taong nagpabook sa amin na nahingan nila ng pera na nahingan ng down. At wala po kaming under ng bangko na BPI. Ang bangko po namin ay under Arime. Yun lang po, wala aming tao-tao. Arime Beach Resort, yun po yung account namin. At ito po ay sa BDO at sa Metrobank po. Wala pong iba. Kaya kung magbibigay po kayo ng pera, siguraduhin nyo lang. At kung ako, mas maganda sa inyo, puntahan nyo na muna yung resort bago kayo magpakawala ng pera, bago kayo mag-down. Mas okay po sa amin yun. Bisitahin nyo po yung resort namin. Welcome po kayo. Pumunta kayo ron. Pwede kayong bumisita. May tao po kami ron na para kausapin ninyo yung mag-asawa na binigyan din namin ng hanap buhay na ngayon sila nagtatrabaho ron. At pwede po kayong pumasyal doon. Lahat po, kinopen nila. Kung mapapansin nyo po yung page niya, nasa 1,008, parang ganon. Mas marami pa po yung followers namin doon. Ginagaya niya lang lahat, pati yung mga picture, kinukuha niya yung picture doon sa Facebook ng asawa ko. Tapos inilalagay nila doon sa page, pati yung mga latest picture namin na galing Hong Kong, ginagamit niya yun. So, yun lang po, nagpapaalala po ako sa lahat. Mag-iingat po tayo sa mga ganyan tao. Shoutout muna po, may nagpapa-shoutout from Cebu.
Hello po sa inyo yung mga taga Cebu. Ingat po kayo. Tapos yung and Imelda Legaspi, Martin watching. Maraming mga labarkad tayong nanonood ngayon. Sana po ay ipagsabi ninyo, ikalat nyo na rin po itong ginagawa ko kahit gabi na at bakasyon. Kaya lang po, gusto ko lang pong iligtas yung mga taong maloloko na naman ito kung sino man to. Pero may lead na po kami kung sino at napahanap na rin po natin yan. Kung ano man po yung nawala sa inyo, kung sa mga nag-down, tandaan niyo po, may babalik naman po sa inyong biyaya ang Diyos. At doon sa mga taong nanloloko, huwag kayong mag-alala. Doble-doble po. Triple-triple. Sorry po. Kung ano man yung mawawala sa inyo, kayo po ang may kagustuhan yan. Kasi po ang buhay natin, habang nakakagawa tayo ng kalokohan, sige lang tayo ng sige. Sige. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Hindi natin nakikita na mali na pala yung ginagawa natin kasi nag-i-enjoy tayo eh. Nakakaloko tayo. Hindi ka nakakaloko. Tandaan mo, kung sino ka man. Hindi ka nakakaloko ng tao. Niloloko mo yung sarili mo. Dahil alam mo nang mali yung ginagawa mo, pinagpapatuloy mo pa. At maloloko mo ang lahat. Pero hindi ang sarili mo, pero hindi ang Diyos. At pagdating ng oras, at ikaw ay nahuli na, at may nangyari sa'yo, isa lang ang sasabihin mo, Diyos ko, iligtas niyo po ako. Na sana makita mo to, mapanood mo to, at kung may konsensya ka pa, itigil mo na yung pagloloko mo kasi mukhang matalino ka naman. Kaya mong gumawa ng ganyan. At hindi ka gumawa ng legal. Kung talagang sa Facebook, sa social media yung gusto mong gawin, gumawa ka ng magandang paraan. Huwag ka manloko ng tao kasi kawawa naman yung iba. Nagtatrabaho sila, nag-iipon para makapunta o makapag-enjoy kasama ang pamilya. Tapos lolokohin pa natin. Maganda ba yun? At sana pag-aralan mong kilalanin yung sarili mo na kung tama ba yung ginagawa mo. Ang pinakamasakit na paano ka ba pinalaki ng magulang mo at nagagawa mo ang mga bagay na yan. So, para sa'yo, mag-ingat ka. Huwag ka mag-alala, ipagpe-pray pa rin kita na sana luminaw yung pag-iisip mo. Matanggap mo na mali yung ginagawa mo. Hindi habang buhay. Mabubuhay tayo sa kamalian, sa panloloko. May tamang oras yan para sa mga ganyan tao. Mag-ingat po kayo. So, tignan nyo na lang po yung dito sa Facebook ko, tsaka sa Facebook ni Mergin. Nakalagay po doon, nakatag po yung page na ginagamit ng taong nanloloko. At kami po, meron na kaming konting idea kung sino na i-report na rin po yan. Tandaan natin, hindi na gano'n ng lalo ng mga NBI, lahat yan. Kayang-kaya na lang i-charge yan, kaya-kaya lang hulihin, at kaya-kaya natin malaman kung sino ang gumagawa ng mga ganito. Yun lamang po, mag-iingat po kayo. At sana po ngayon Semana Santa, umpisa na Lunes Santo, pagsisihan po natin lahat ng mga kasalanan na gawa natin, maliit man o malaki. Isuko natin sa Diyos kung ano yung mga bagay na hindi natin nagagawa o ginagawa natin, lahat ng pagkakamali na alam naman natin mali. Mag-ingat po tayo, magdasal tayo, humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan na gawa natin. Mag-ingat po kayo sa lahat po sa inyo na magbabakasyon. Ingatan niyo po yung pamilya ninyo, mag-ingat po kayong lahat at huwag niyo pong kalimutan, magdasal tayo at magpasalamat po tayo sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po. Ingat po kayo. God bless.